if you are doing house cleaning, marami ka talagang, Makakaaway. oo, ano ba to? Pareho lang kayo ni TP Bayaran, pero pareho din kayong bakla. Ano to? Anong problema nung Michael? Anong problema mo, Michael? Anong pinaglalaban mo sa buhay? Sabi niya, not entirely sure with Visayas. The Western is Dilao. Ay, nako. Ayun na nga. Yung ano is, wala nga eh. Kasi nga, the Dutertes, we need to toe the line itong mga gusto ng admin. And, But nakita na nga natin. teka. She will, pero tingin mo, gagawin niya yon at the most opportune time. Ganun ba? Ang alin? Ang alin? Na kapag ka, kunwari, mag-re-react si Inday Sara, kasi ngayon, ang impression na lahat She ng already tao, you know, did. she's She already did. Yung Afghan refugee. That's I mean, this moment na, under dun sa pretext, sorry, andun kasi ako dun sa, dun sa linya na, if she's going to be impeached, ganon. If the impeachment conversation would really come into fruition, yon. Would you think she's going to react to that in a way na alalabanan niya or sasakyan niya? Or yun na parang, kasi di ba sabi mo kanina, if that will happen, she might... wala nga numbers eh. So you're gonna be a lone wolf in the political it's a game of numbers. Okay? Election is a game of numbers. They don't really care of what kailangan lang nila ng numbers. Ngayon, tapos na yung game of number na yon, iba na yung game of numbers ngayon. The game of numbers ngayon, ilan ba yung congressistang for you? Wala namang maipapabudbud na pera si Sara para sa mga kongresista. Wala namang pera mga Duterte na pwede nilang bilhin ang mga kongresista. Hello, ito nga si Congressman Dong Gonzales, 600 million. Bakit wala man lang pag-aaklas? So, hindi mo nakikita na it's your money and ginamit na yung, so, ano nga, back with a vengeance. This is like, gano'n naman eh. If you're cleaning the house, you will make a lot of enemies. So, kung if you don't clean the house thoroughly, they will be back with a vengeance. Correct. So, sa tingin mo, walang maaaring ilabas na trick from their bag ang mga Duterte in order to push back? Not yet. I think they have, this is the time that you have to make sure that the nest is protected. Because tutuloy-tuloy na nila yan. Tuloy-tuloy na nila yan. I'm telling you. Kasi nga, if they would like to destroy the Dutertes, they would have to destroy them thoroughly. Dahil kung hindi, pag nakakita yan ng... Yes, of course. Do you really think that they would want the Dutertes to have a window of opportunity? They will have to make sure that they would have to destroy the house so that you will never have a window at all, to speak of. So, yun ang eksena. Nakaka-depress naman itong conversation na to. Well, di ba, ano naman, the people are entertained. The people are having hedonistic pleasures. Which is enough for which is kasi tayong Pilipino, you just throw a bone tapos masaya na sila di ba? We had been like that ever since. Di ba? Just throw a bone. Magkaroon ng celebration na ma-feel mo na
na Pilipino ka, naku, I wouldn't surprise kung manalo, lalo na kung manalo pa ng Miss Universe ito si Michelle D, no? So makakalimutan na kayong At lahat. hindi malayo. So mga proud Pinoy na naman ako, Pilipino. Diba? So, ayun naman, you know, you are entertained, you are, kasi nga, I think ang problem kasi noon, wala kasing, hindi kasi naisip din ni PRRD yung succession eh. Na, okay, you are destroying the house, o sino magpapatuloy niyan? Yun pala diba? Yung question ko sa'yo. Why was PRRD not very keen in thinking about succession? I don't know, maybe yung sinabi niya before, do you remember, meron siya sinabi before na ginamit niya yung si Diogenes, yung story ni Diogenes na who walk in the marketplace early in the morning carrying a lamp, asking, sino dito ang hindi corrupt? I don't know, siguro nakalimutan na ng mga tao, meron dati, sa zona yun ni Duterte, sabi niya, siguro kung ano na lang, parang yung sinabi niya, kung bumagsak na lang itong Congress at mamatay silang lahat, sabi niya ni PRU, at mamatay tayong lahat dito, magkakaroon na ng parang bagong Pilipinas or something. I forgot which zona it was. Pero yung sinabi niya na, siguro kung bubagsak na lang itong House of, itong Kongreso, nandito tayong lahat, magkakaroon na ng bagong Pilipinas. Because he knows, he knows that everyone, grabe talaga yung corruption noon. And he was very, very, very honest during that time. So parang sabi niya nga, di ba, na hindi niya alam na makakalaban pala niya mismo ay ang gobyerno. When he explained kung bakit hindi nangyari yung yung timeline niya sa war on drugs. Diba? So yun yung na problema naman kasi talaga yung succession, no? Wala. Actually, kita mo, mahirap talaga kasing i-solve yung succession problem sa sistema natin eh. Pero wala naman talagang pwede maging continuity sa current system ng Pilipinas. It's actually very impossible to even think of a real succession. Pero ngayon, I think that succession problem has already been resolved by the administration of who could replace them afterwards. So, ayun na nga. Kasi marami silang cards eh. Kailangan lang talagang mawala ang Duterte sa equation. So, merong ICC. Pwede naman, pag na-arresto si PRRD, mag-aklas na they figure, because of PRRD, because of the glitch, now they came back with all the machinery and stronger components in order for such glitch not to happen again. Yeah. Mukhang hindi talaga na sila papayag na magkaroon ulit ng another Duterte. Oo, totoo naman. To be fair naririnig ko although talagang mahirap yung posisyon ni Senator Amy Marcos dito sa sitwasyon na to. Kasi talagang kapatid niya yung presidente eh, 'di ba? So parang mahirap, I mean, it's very difficult to really separate yung interest niya sa interest ng kapatid niya. But I heard her talking about sabi niya, meron daw, ayon daw sa isang American consultancy who is actually handling all the communications and public communications dito sa Philippines. They wanted to work on destroying the Duterte as early as possible because the work is 3 times harder
the work is 3 times harder because of Sarah. So they need to do it as early as possible. So that is why meron tayong nakikitang issue ni Inday as early as this year. Yeah. Ayun. So ayun na nga yan na kasi she has to the Duterte's kasi have to remove from the equation eh. And wala yung sinasabing boto, it will not work right now because anong gagawin ng boto mo if she will be removed? Wala namang Hindi ka naman buboto, hindi ka naman bumuboto. Oo. So, ang tawag dito yung boto mo kasi importante lang sa eleksyon. Eh, kung walang eleksyon, kailan ba? Sabi, mag-aaklas kami. Hanggang kailan ka mag-aaklas? Pwede naman sila magdeklara ng martial law in order for you to get arrested. Tapos ka. Kung mag-aaklas kayo, mag-aaklas tayo dahil sa mga pangyayaring ito, you really have to ready yourself because it's not going to be a 3 days field day. It's not going to be a 2 weeks field day. It's going to be a very, very long battle. So is it something that you want to commit yourself to? Parang wala nga siya na parang you know what? Kaya nga 'di ba nagpapamudmud nga ng pera almost every week. Okay? So guys, hindi do you have a very alam nyo ba yung psyche ng karamihan ng mga tao ngayon because na mahirap ang buhay? 'Di ba na wala nga nag-aklas nung tumaas ang mga bilihin and that should already been a subject of a huge protest and whatever. Wala nga. So sabi chaotic and bloody. Parang chaotic. Well, yeah, it will be chaotic and bloody against you because do you really think that you can handle the machinery of the government? Wala nga. Hindi nyo nga mapaliquidate with resibo ang mga congressman. Do you really think that you can take on? Yun na nga no? Or even convince the AFP to go against the chief executive. Na parang ito nung panoorin niyo yung The Cheats na interview ni Trillanes. You may not like Trillanes, but you know, when you listen to Trillanes, talagang tama si Trillanes, you know, yung kanyang yung sinasabi yung what kind of organizing you need, etc. Kasi sanay kasi Trillanes eh. You know, he knows what he's talking about. No, we may not like Trillanes, but he's telling the truth. That's just it. Kaya nga remove your emotions from the situation so that you will be able to see what you can and cannot do, what is kasi you have to preserve your energy. That's the number one that you need right now. If you are, 'di ba sa ano 'yan? Sa jiu-jitsu, ano ang principle sa jiu-jitsu? Ano ang principle sa jiu-jitsu? When you're fighting a stronger opponent. Use proper technique. Use the proper technique. Yes. Exactly. Use the proper technique because if you don't use the proper technique, you will spend your energy. And yes. Diba? Yun correct. Ang number one rule. So you are going against a wall. Okay? It's a formidable wall. Pwede mong sapak-sapakin yun. So that's why you need to use the proper technique. You need to be ready. So do not spend your energy sa mga kapararakan na mga gawain. Yun lang yun, no? You need to be able to understand saan ito, ipunin ang lakas. Exactly, ipunin mo ang lakas. Sa tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon. This time is not the right time because full force eh. Diba? So you're saying, Sas, na tawag dito na parang
brace yourselves because the worst is yet to come. Yes. Na, Ganon. do not spend your energy on something that you cannot win over. Diba sabi nga sa Art of War, a battle must be won. Ano to? Ano sabi? It must be won before the fighting starts. Yon. So ngayon, wala kasing uniting pag ang inaano ko niyan is sabi nila sa Sara na lang maging presidente. O maging presidente si Sara for 6 years and then after 6 years, balik uli. Ano gagawin mo? So kaya nga, you need to think clearly. You need to understand what's going on. It's the system, guys. The system, you are against a system. You are not just against a person, but you are against a system. Ayan, sabi ni James Season, conserve energy in the national, do the offensive in Davao, protect the Eagle's Nest, it's the only card they have. Ano pa bang Sabi card niya. nila? 'Di ba? Ano pa bang card nila? 'Di ba? Kasi ano na yan binibreak na yan And I know that they are moving, and I know, no? I think if I'm just under the liberty to say things, no? Mas karumal-dumal pa yung ginagawa behind the scenes. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, kaya pala extremely wealthy na, no? He's capable of this kind of evil na. Parang gano'n. Alam mo yan, parang he's capable of that kind of evil na. So yun yung ano na kaya iisa-isahin na yan, no? Kasi ang kalaban na lang nila na media is social media di ba? So, iisa-isahin na nila yan. Social media, minomonitor pa. Pero walang listahan. Pero walang listahan. Ayun. Di ba? So, ayun na nga, di ba, naging successful na sila. Mga pro-China yan. Lahat naman kayo, anti-China. Ang daming Pilipino, anti-China. So, imbis na ang focus is yung talagang suliranin ng bayan, mawawala na doon. Totoo. Lahat ng Pilipino anti-China dahil ang tawag dito, di ba forward ng ganyang sentiment na dapat mabad trip tayo sa China dahil binabatok-batukan daw tayo, kineme, ganyan. O tapos si President Biden naman wanted to strengthen the military ties with the Chinese. Wala naman yun. Ano lang naman yun. It's just like the way to manage their conflict. Na hindi umabot, mag-spill ang conflict in their mainland. Nangyari na naman yan noong panahon ng Soviet Union versus United States. Pero, they have proxy wars. Doon na sila naglalaban, pero hindi umaabot sa kanila yung gulo. It's preserved doon sa mga fringes ng international system. Kaso, di ba, I don't know what you think about this, pero kasi, di ba, si Raymond Powell at saka yung ambassador ng US dito sa Pilipinas, they have made statements na talagang that the Chinese are yung narrative na fino-forward dito sa Pilipinas, they are saying that the Chinese are infringing the sovereignty of the Philippines, invading, pagkatapos ano ba yung language na yan? 'Di ba? Ano yan? Ang invasion na isa sa mga conditions for you to declare martial law. Ano ba? Ano na bang hinihintay natin? Declaration na lang kailangan natin Pwede na mag-martial law. And a lot of Filipinos, the reason why they are very bold in promoting anti-China sentiments, kasi feeling nga nila may kakampi sila with the Americans. Feeling nila meron sila And it's the same thing in local politics. Kaya lakas-lakas ng loob nila nabanggain si Duterte because the Americans are with them. Ito ba mga yelo, babanggain ba nilang America? Never. So kung saan ang
Amerika, doon din sila. Doon sila. Ganun lang naman yan. That has been the story ever since, ano? Diba? So, sabi, what if China protects the Duterte? O ano naman magagawa ng China? What does it mean to protect the Duterte? O pwede yung hindi sila papatayin. Yeah, pero China will never ever involve itself in domestic strife because bahala kayo dyan magpatayan and then we will just deal with whoever is the leader. So, ano daw, let's ride with the flow until July 2, 2024. Anong meron sa July 2, 2024? So, it's changed the system, sabi ni Herper. Naku, let's change the system. Nung panahon pa ni Duterte na nanawagan ng let's change the system, wala namang, hindi naman lumalakas yung panawagan. Ito rin naman si ano kasi. Sino ba to? Si Jonathan Balay. Di ba ikaw in charge ng information campaign noon? Hindi ginawa yung homework. Ay, anong sa nila, di nila alam is that we're being played by the US. Well, it's not just the US, no? It's just the same people who benefited from American colonization. They are the same people. So, same families. Ano It's better to hibernate muna, sit back and watch. Ayun na nga. You need to preserve your energy. Diba? Sit back, watch, observe, list down all the people na sisingilin natin when the proper time comes. Oo. Na para, you need to kailangan mo ngayon, pwede tayong makontento sa pagiging satirize them. Alam mo yun? Kasi nga malaking pader to, no? It's not just a simple pader. So ang ano niyan, kita mo si Lenny hindi na nagsasalita, di ba? Nagko-congratulate ba siya kay wala siya doon. Nasa travel ata siya. Nag-congratulate siya kay Leila. Talaga? Meron siyang press release kay Leila. Ayun. Na press release, pero wala siya dun sa gathering ni Laila. Parang wala siya. Parang dun. nasa, lang, press abroad, PR lang na. Parang nasa abroad ata siya, no? Ayun. Pero I think nilimit lang nila kay Andres Bautista yung yung uusigin doon sa cheating. So, di ba sabi, inuna lang si GMA, sinunod agad si Sara. Ayun na nga, di ba? Na ayun ang eksena. So, ngayon, ang labanan ngayon, Kongreso. So, impeachment na ngayon yung kasunod na naganap, na kaganapan. Diba? Sabi ni JD, so you think that Duterte still have the chance to win back? Ano nga JD? With what? You need to preserve your energy, and well, there's always a possibility, hello, the Marcoses waited for 36 years to be back in power. So anything is possible. There's still time. There's a long time. You have to be patient. You need to know the right timing. You need to have proper organizing. And ayun na nga. So the Dutertes are actually battling traditional politics. Philippine traditional politics. Okay? With a vengeance. Grabe yung grabe yung move, yung bilis nun turnaround in matter of weeks, months. Grabe yung grabe yung balasahan sa Kongreso, grabe yung shift ng numbers kasi remember nung mga early part ng budget deliberation, nagbigay pa sila ng
parliamentary courtesy kay Inday eh. Ay, sige, yung ni-request mong budget, okay pa yan. Okay. Tapos nakarating sa Senate, initially, okay pa. And then until, nag, from then on, nilabas nila yung issue sa confidential fund. And then suddenly, the numbers in Congress change. And the alignment of congressmen, nagkaroon na agad ng bilangan eh. Kung, we talk about this, I think sa TikTok pa yata yun eh, yung talagang magkakaano talaga yung magkakalinyahan. Yung once mag-reconvene yung Congress, magkakaroon na talaga ng mas klarong kampihan. And ngayon, mas nagiging real that the numbers is really not in favor of the Dutertes. Yun yung ayun na nga. truth. Parang wala naman sila sabi dito ang bilis ng politika serbisyo. Wala naman sila pakialam sa serbisyo sa inyo. Ano bang ibibigay ng serbisyo ng gobyerno? Eh, nandiyan naman ang mga private companies to give you the services. Oh. Di ba? Yung pinakamatalino yung serbisyo na binibigay ng gobyerno, ayuda. Ngayon. Oh, lahat na lang ayuda. Binibigyan naman kayo ng yung mga mahihirap, binibigyan naman ng salapi. Kaya kawawa yung middle class. And the middle class in the Philippines doesn't have any revolutionary consciousness. Correct. So that's why you cannot change things. So, kaya nga, alam mo yon na parang yung middle class walang time kasi busy silang mag-work. Oo, di ba? Ayun na nga, wala rin silang time, entertain pa. Gets mo? Diyos ko naman. Kaya pag pumunta ka ng ibang bansa, it's always the middle class that has the revolutionary consciousness, no? But it never happened in the Philippines. Why? Because, well, paano ba naman? You just want to be entertained. As simple as that. Sabi, let's pray for a miracle. Okay. Ayun, galit pa yung iba dito. Sabi ni, tawag dito, hanggang, sabi ni Rain, wala raw siyang natanggap na ayuda kahit kailan. Eh, syempre, hindi ka bibigyan ng ayuda kasi hindi ka naman nagdarahop sa kahirapan. Diba? Oo. Bakit ka mabibigyan ng ayuda? Hindi ka nagdarahop sa kahirapan at wala ka naman yata kamag-anak na ilalagay ka sa listahan. Ka-indigent ka ba? Para bigyan ka ng... Diba? Hindi ka naman indigent. Diba? So... Ano ba to? Nakakaiyak. Diba? Na parang... No, there is a third player that is big enough. Fourth outside player that is pivotal and big enough to affect the flow of the current events. Like, kunwari maglabasan yung mga skandalo, mga ganyan. Diba? Ito. Sige. What if sa gitna ng mga ganitong kaganapan, may mga maglabasan ng mga malalaking eskandalo na shaking. Na matatagal ang presidente. I don't know. Kung sa presidente yan or kung sa Congress yan or whatsoever. But let's say, mga malalaking iskandalo, ganyan. Mga malalaking iskandalo. Well, hindi pa ba malaki yung yung report ng Japan Times kay Martin Romualdez, bakla? Hindi, malaking iskandalo sa sensibilities ng mga Pinoy. Kasi ang problema, yung sa Japan Times na kay Martin Romualdez, parang hindi kasi yun naiintindihan ng level ng hindi yung ganong klaseng story yung mag-o-offend ng sensibilities ng Pilipino. Sino maglalabas ng skandalo? Ko alam. Yung may Pilipino. video. Yung may video. Wala rin
yun eh, mainstream media, Mm. wala nga, ano nga yan, kung lumabas man yan, dapat lumabas yan hanggang hindi pa na-impeach si Inday. Dahil nga, remember, pag natanggal si Inday as Vice President, ang Presidente ay pipili siya sa Senate or sa House. Magno-nominate siya. At kailangan itong aprubahan ng both houses. So, ayun na ang mangyayari. Na, ayun na ang mangyayari. It will be wala na nga kasi nga, the news narrative in 2024 will revolve around the revenge of De Lima. So wala ka na, girl. Yun ang mga pag-uusapan ng mga tao, revenge of Laila De Lima. Ganyan. Magpapahingal, mag-aano muna ito. Kasi syempre may ano yan, di ba? May quid pro quo yan, girl. Pero syempre si Laila, hindi muna siya i-acquit. Kasi syempre kailangan muna na meron kang ano. Medyo madrama munang ano. They will milk on it until the acquittal. Kasi acquittal yung magiging rorok ng ano ng dapat may tagumpay leash. niya. Dapat may leash ka muna. Di ba? Ay, magtrabaho ka muna, parang gano'n. True. Si diba? Gloria Hello Garci nagpabagsak sa kanya. Hindi nga kasi despite the Hello Garci, nanalo pa rin siya nung eleksyon. Actually, nanalo siya. Hindi, after na ng election yung Hello Garci. After na well, hindi naman niya, natapos pa rin niya yung term niya. Diba? So, parang, well, si Gloria kasi nun, may pera. Saka may pidak pa nun eh. May pidak pa nun eh. Kaya meron siyang magaling hold. Saka kasi si Gloria is the president. Mahirap magpabagsak ng presidente, ha? Presidente. Oo, kasi nasa iyo ang makinarya. The vice president. Pero yun na nga. Saka mahirap kasi nga, Gloria knows traditional politics, no? And etc. Ito kasi mga Duterte, wala talaga sila. They don't have any connections in traditional politics kasi talagang Davao City, ano lang talaga sila, Davao City based for the longest time. Kailan ba sila naging national? For 6 years. Bakla yung mga kalaban nila nasa national politics for ilang dekada na sila nasa national politics. For all their lives. Kaya nga fluke itong kay Duterte. Kaya may mga tao, may mga prinsipyo na mga Duterte, mga politiko. Pero they have to be silent about it. They cannot be upfront kasi nga bakla hindi ka mabigyan ng MOOE. True. Diba? So, sabi, Teves and Bantag might be instrumental. Ano ba yan? Bakit? Ng Pajero and Manny ng mga bishops para quiet sila mo. Kasi sa tindi ng inabot ni GMA nung presidente siya, sa tindi ng negative campaign kay GMA nung panahon na yon. Politiko si GMA she knows how to fight back. Oo, kasi nga GMA came from a very national background. Hello, anak ng dating presidente, tapos very national. Matagal ang kanyang national exposure. Si Sara naman, hindi naman yan national eh. Ano lang talaga siya, city level, pati si PRD, city level. Diba? So it wasn't enough for them to solidify a kingdom. A traditional political kingdom. Wala silang pera. That's just the bottom line. Walang pera ang mga Duterte. Meron lang silang integridad, yes, pero integridad does not necessarily attract alliances. Yes. It doesn't necessarily attract alliances because yung mga tao na could do the dirty work need money to do the dirty work. Bakit naman sila gagawa ng dirty work if they're not gonna need the money? Yes. So,
So, yun ang eksena. Kaya yung isa, extremely wealthy na. Extremely wealthy na. Mm-mm. Nakakaloka. So, sabi grabe ang Actually, kilikili. Ano to, oo. nakakalimutan ako kung talagang mangyayari nga yung vision ni Sas na iyak. Anong vision? This is not a vision. Hindi po ako manghuhula. This is political analysis based on how things are going. Ano ka daw kasi? Pa yan. Which ka daw kasi? Ito ang problema. That's why there's no revolutionary consciousness among Filipinos because a lot of you are uneducated. A lot of the Filipino people are uneducated. Hello, 81 na ang IQ. Ano ba yan? Mm-hmm. So, wala na, kita mo. Actually, halimbawa, ito yung grupo na pwede makapag-mobilize ng masses, yung left, itong makabayan. Co-opted na. Saka wala silang, co-opted na sila and wala silang figurehead. Patay na si Jomay. And they Pero were, saka walang successor si Joma. Mm-hmm. Diba? Walang successor si Joma eh. Kaya disarray ang nasa in state of disarray yung left. So kaya kita mo, grabe, can you imagine, nakipag-alliance sila. Tapos diba yung CADP, yung nabasa mo yung sa Oo. Hello. Nakakaloka. Diyos me. Diba? Apparently, there is an azucarera in Batangas na nagsara because of financial and operational losses, and it would affect around 8,000 farmers and 2,000 employees of the milling company in Batangas. So basically, yun yung parang problema na gusto raw i-address ni Martin Romualdez at ng Makabayan Black. So ito yung picture na shinare ni Sasnon na si Martin Romualdez, si Raul Manuel, Ardin Brosas, and the Makabayan Black na nagsama-sama in order to distribute 10,000 pesos or 30,000 pesos per family. So kasi syempre 'di ba yung mga sakada, ano yan eh, family event yan eh. So the entire family is working for the company ganyan. So ngayon, either makareceive ka ng 10,000 individually or as a family, makaka-receive ka ng 30,000 pesos. Yung sinasabi ni Jam Magno na na-witness niya na pagtulong ni Martin Romualdez at saka nung Makabayan Black is actually an ayuda session kung saan nag-abot ng pera yung grupo nila ng ayuda sa mga pamilya doon. But you know what, if you're going to look at the issue, yung CADP is a milling company na kung saan malaking part ng, hindi naman majority, pero malaking part ng asukal na mininil sa Luzon ay dun ginagawa. So sinara siya because of operational and financial losses daw. Okay? Because of importation. Because of importation. And you know what, imagine, guys? Yun ang pinakamalaking milling sa Luzon at nagsara this year. At nagsara this year. And sa totoo lang, ang daming question na mas maraming question na nabuo kesa doon sa sinasabi nilang na-resolve na problema because Martin Romualdez and Makabayan Black did not do anything except mag-distribute ng pera doon. I mean, tinignan ko lahat ng mga news articles, wala namang long-term solution talaga silang sinadjust doon. Ngayon, sabi, si Universal Robina Corporation na yung bumili nung azucarera doon, ganyan. But I am not really sure what's gonna happen dun sa mga displaced na farmers or whatsoever. Pero ito yung nakakatawa. Kasi they wrote the Sugar Regulatory Administration December 2022 na isasara nila ang kanilang milling company, yung
yung CADP, na isasara nila yon. Sabi ganun, ay isasara na namin to, ganyan. So, ang reply ng Sugar Regulatory Board, si PBBM pa yung Agriculture Secretary sa time na to. Ang reply lang nung Sugar Regulatory Administration, bago kayo magsara, meron ba kayong plano para sa para sa mga madi-displace na kinene, ganyan. Hindi ba dapat, before namin kayo payagan na magsara, 'di ba? Before namin kayo payagan magsara, dapat mag-present muna kayo ng plano on how you are going to what's gonna happen sa welfare ng mga because we're talking about 8,000 farmers here. 8,000 plus farmers. Ngayon, if you're going to read the letter between CADP and the Sugar Regulatory Administration, ang cold nung sobrang cold nung treatment. Parang sila, pinapaalam namin sa inyo, magsasara kami wala naman kayo magagawa dito kasi marami kaming losses ganyan. And the reply of the Sugar Regulatory Administration was really just to, sige, meron ba kayong ginawa dyan para sige, magsasara ba kayo? So, ipaalam nyo naman sa amin kung meron kayong gagawin para doon sa mga farmers, ha? But they never really, manage the closure or caution the effect of this to the farmers. Yeah, di ba ang kasi ng is for government to take over. Oo. Pero hindi na nga nag-take over, so nagbigay na lang ng ayuda. Ayun. So, yun. So, actually, can you imagine the left settled for ayuda? Guys, kaya sabi ko, naging na lang sila, charity arm. Wala na nga silang they lost, the left lost the plot a long time ago, and wala, na lang sila, palamuti na lang sila, no? So, nakakaloka yung CADP, no? Oo. At nakakaloka na parang, si PBBM pa yung Agriculture Secretary noon. Diba? Parang, you didn't do anything to caution the effect of the closure sa mga magsasaka? Diba? You are expecting them to, hindi ba dapat kayo yung mag-o-order? Because it is the farmers who are directly affected by this closure. Hindi ba dapat, diba, you took the initiative to protect this number of, ang nakakaloka dito, mas active pa si Martin Romualdez doon. Mas active pa na magbigay ng ayuda. Mas active pa. Pag yung solution niya, magbigay ng ayuda. Hindi, ang ko doon, bakit siya nag-financial losses? Ang laki ng presyo ng asukal. Saka, kababalik lang ng economy, Correct. May revenge, di ba? Oo. Actually, we do not really know exact. Kaya nga dun, yun yung nakakaloka na response ng Sugar Regulatory Administration. Na parang, magko-close kayo? Okay. O sige, sabihin nyo sa amin kung meron kayong plano for for the welfare of the farmers. No resistance at all. There was no resistance at all. Yun yung nakakaloka doon. Diyos me, sinend ko sa'yo yung kopya nung balikan nila ng letters, di ba? Nakakaloka. So parang, at ganun ka-heartless yung ating... At hindi naputukan si BBM, even though at hindi naputukan si BBM. Diba? Hindi naputukan si BBM at hero si Martin. Win-win. Nagbigay ng ayuda si Martin Ayun. Kasi nga, it's traditional politics with a vengeance. Ang tawag nga dito ni Duterte dati, politikang baryo. This is actually how politics in the barrio is conducted. Ibabangon yan nila ulit para sabihin na may nagawa naman sila kahit paano. Scrub, bibili na ng Universal Robina Corporation yung CADP. So, magiging, ayun. Ang may-ari pa naman yung CADP is Metro Pacific. Yung kinaPangilinan.
kinikilabutan ako, sana kayanin ng mga Pilipino ang mga darating na unos. Baka kailangan talaga natin ng unos na ito para magising na tayo. Everybody needs a shipwreck once in a while, sabi nga sa Temptation Islands. Kasi ang problema kasi, pagka kunwari nagkaroon ng tingnan mo yung Temptation Island. Sige nga, Sas, tingin mo yun yung kailangan, tingin mo may pag-asa pa tayo? Yung Temptation Island, Bex, nandun na sila sa kaduluduluhan ng napaka-miserableng sitwasyon, pero nakuha pa nilang gumiling. O, ganun yung Pilipino in a nutshell. Diba? Ayun nga, Temptation Island. Tapos, namatay yung bakla at kinain nila. Habang kumakanta sila ng Somewhere There's a Place for... Diba? Gano'n na gano'n, iba namatay yung bakla tapos kinain nila. Yun tayo, no? Yun tayo. Ayun Yung Pilipinas tayo ngayon. Diba? Walang tubig. Walang pagkain. Walang pagkain. Di ba yung nandun ka na sa... tayo? Di magsayap na lang tayo, di ba? Tapos kainin natin dito yung ano. Kadiri, ang puta. Ay, di ba? Yung umpisa nun, di ba? Lahat sila nag-join ng beauty contest. Story of our lives. Yun talaga yung story of our lives. Di ba? Tapos, Dapat yung title nito. Saan title nito episode na to? Temptation Island. Hindi kasi ganito, di ba yung paano magiging totoo yung CPRRD, sinabi rin niya yun several times na hindi, siguro dapat ma-wipe out na tayo ng bonggang-bongga para makapag-start all over again. Yung malagay tayo sa isang sitwasyon na sobrang hirap para matuto tayo or whatsoever. Tapos wala ko isipin mo, di ba yung Pilipino, Diyos me, ayan nga, sa Temptation Islands, nandun na siya sa pinakamahirap na sitwasyon. Walang pagkain, walang tubig, walang ano. Ang ginawa, nagsayaw. Anong Pilipino yan? Ano bang gagawin natin sa inyo? Diba? Anong gagawin natin dito sa bansang to, Sas? Kaloka. dahil sa tawa ni Sas, bumaba blood pressure ko. Hindi, kasi kita mo tayo ay kasama tayo sa global south countries. Mm-hmm. Pero yung mga leaders natin, they don't consider us as part of the global south. Kasi nga mayayaman tong mga to, no? They feel na they live in a first world country. Kasi nga, talaga they live. Actually, yung mga karamihan ng mayayaman sa atin, they live better than the elite of, halimbawa, sa Netherlands. Can you imagine ilan ng katulong nila, naka-uniform pa? Mm-hmm. Ilan ang bodyguards nila? Alam mo yun, they live, a more luxurious life. Mm-hmm. Just me. Hindi na iintindihan ng Pilipino yung sarili niyang suffering eh. That's the problem, no? Hindi na nakakatawa. Nung kahapon, nag-live ako. So, meron akong nakausap na loyalist. Kwento ko lang ng very, very quick, guys. Meron na kaming nakausap na loyalist. Pagkatapos, taga Singapore siya. So, sabi niya, naniniwala daw pa rin siya sa mga, naniniwala pa rin daw siya kay BBM, kineme, ganyan. Kasi daw, yung mga Pilipino daw ay mayayaman. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano ito naman nasabing mayayaman? Sabi niya gano'n, hindi, kasi ako, nandito ako sa Singapore. Pagkausap ko yung mga Singaporeans dito, nagko-compare kami. Mga kasamahan daw niya sa trabaho. Sabi niya, kami, dito tayo sa Pilipinas. Nakakabili tayo ng sasakyan, nakakabili tayo ng bahay. Sa Singapore, hindi gano'n. Parehas kami ng trabaho, pero hirap silang bumili ng sasakyan. Di parang, syempre,
nahulog yung tanga ko talaga. Parang, bakit? At Singapore, meron talaga silang policy na pahirapan bumili ng sasakyan. Hindi yun ang sukatan ng yaman doon. May Diba? policy sila kasi nga maliit ang Singapore at hindi ka pwede makabili ata ng sasakyan sa Singapore kung wala kang garage. Eh, hindi. Tsaka malaki talaga yung tax nila sa sasakyan. Parang, it's more than Hindi, the price of the car. As in, hindi ganun kalaki yung levy. kasi sa Singapore they encourage yung public Mass transportation. transportation. Oo. So, you can't really, they really want to Hindi put niya- a halt dun sa pag-acquire ng mga bagong sasakyan ng kanilang mga hindi kasi citizen. hindi kasi nila naintindihan yung saying ng isang presidente. Sino ba yung presidente nito ng Latin American country? Or sa Colombia ata. A developed country is not where a lot of people can buy cars. A rich country is where rich people use public transportation. Public transportation. Yun ang hindi nila naintindihan, girl. Correct. Oo. 'Di ba? Diyos me. Nakakaloka. So parang, I mean, yung sasabi niya, parang mas maraming ang poor dito sa mas maraming poor dito sa Singapore kasi mas maraming tao doon na hindi nakakabili ng sasakyan. So, alam mo, yung lack of understanding of our own suffering. So, akala niya, well-placed pa siya. How are you going to deal with those kind of Filipinos, diba? Na hindi naman nila, kaya nga, Hindi niya I naintindihan. find, Hindi niya naintindihan. Wala nga siyang ang ano kasi niyan, Joey, very individualist yung thinking niya, oo. no? Mhm. Very individualist. Hindi niya nakikita na ang tunay na wealth ay social wealth. Oo. You know, pag nakikita mo na walang walang nagra-rugby, bata sa lansangan, walang namamalimos, that means that your country is doing well kasi nga everyone hindi not they do not live in the life of poverty. Ngayon, ang nakikita kasi niya is ako kasi makakabili ako ng sasakyan, ganyan, ganito, ganyan. Oh, ano naman ngayon? Eh di para ka si Romualdez, ang yaman-yaman mo sa Leyte, pero yung buong Leyte. Hirap-hirap, 'di ba? I Oo. mean, Ano ba yun? Uungasan pa sila ng Yun na nga yun kasi that's the sinabi na yan ni Rizal noon. Kaya nga yung problema natin hindi pa rin Hindi nagbabago. Basahin niyo ali ang noli me tangere at il filibusterismo. That is exactly the kind of society that we have. Na hindi nila makikita na naghihirap ang hindi kasi nga very individualist yung kanilang kind of thinking. Na okay lang kasi nga nakakabili man ako ng sasakyan. Pero pag tinignan mo, parang New York, makikita mo ang yaman-yaman ng New York. Pero pag tinignan mo yung public transportation ng New York, Diyos me, Lord. Diba? So yun yung ano nila, hindi nila naintindihan ang society. Ang naiintindihan lang nila is meron silang pera. Oo, and we cannot really solve societal issue if we're looking at it in the using the individual lens. Doon tayo nagkakalabo-labo kaya hindi tayo same page pag nag-away-away tayo sa politika eh. 'Di ba? Kaya hindi tayo same page. Ayun, kasi parang siya, sa standard niya, okay pa. Kasi nga, parang okay siya, nakakaano siya, ganyan. Pag feeling niya mayaman siya, at dahil mayaman siya, okay na siya. So, I mean, yun yung mahirap kalaban kasi how are you going to explain how are you going to explain to the general population yung problema natin kung hindi nila naiintindihan yung suffering natin as a society, 'di ba? Hindi. Ang nakikita kasi, hindi kasi niya nakikita na, Bex, nakita mo ba yung Singapore? Ano yung sasakyan? Ang ganda-ganda ng public transportation system ng Singapore. Oo. Sa Netherlands din naman, ang mga tao hindi bumibili ng sasakyan dahil mga tao nagbabike. Oo. Mo yan.
My God, yung jowa ko, I'm pretty sure yung jowa ko, mas malaki pa kinita sa kanya ng bonggang-bongga. Hindi na siya bumibili ng sasakyan eh. Kasi nga, aanin niya nga. Mas malaki yung tax. Magbayad ka ng road tax, magbabayad ka ng ganyan, magbabayad ka pa ng parking, ang dami mong gastusin. So parang, yun yung na ano niya, na hindi niya nakikita yung tunay na kayamanan. Okay? Ang alam mo nakikita kasi niya kung ano yung makukubra niya. Hindi niya nakikita yung tunay na kayamanan ng isang bayan, ng isang society. Na Bets, may sasakyan ka, pero pag nagmamaneho ako sa Manila, may mga batang namamali mo sa'yo, is that well? Why is your morality na parang do you really think na you're doing good? Yeah, you're doing good dahil may sasakyan ka, pero look at the people around you. Diba? Na look at your government service. Bakla, wala ka nga national ID. Nakita mo na ba yung mga toilet ng mga government offices sa Pilipinas? Saksakan ng panghead. Diba? Na para putang ina, sabi ko, Diyos ko, nung nasa Makati ako nakatira eh. Noon eh. Bakla, kung anong iniwan ko yung Makati nung yung Makati City Hall, ganun pa rin siya. Ganun pa rin. Ba yun? Oo, sabi ko, 12 years, tas can you imagine? Tapos, kasi doon ako pumunta, meron doon branch yung NSA ba yung ano? Ay, hindi, Philippine Statistics, PSA, yung kuha ng birth certificate. Bakla may satellite office. Umalis yun, nasa QC sila eh, tapos umalis. Pero may mga sa satellite offices kasi sila. May mga satellite offices sila sa mga munisipyo. Bakla yung waiting area, bakla, parang, ano ba to? Ano pa meron dito? Para may pot session pa dito magagala. Bakla, alam mo yung parang nasa, ano ba to? Oo, ang haggard, makipag-transact sa gobyerno, no? O sabi ko, ano to? Sabi ko, para tayong nasa ano? Alam mo, para siya nasa garahe nandun yung office, na parang nasa garahe, ang init, tapos parang ang kulob na, ano to? My God, 12 years na bakla. And this is the Central Business District Office, ha? Can you imagine? Ay, Central Business District ng Manila. Tapos, ganun yung kuhaan. Sabi ko, ano to? Parang, ano yung mga agyo-agyo. Imagine mo yung underground na parking lot na ginawang parang doon yung kuhanan, and etc. Sabi ko, ano to? Kaya ayun. Yan ang deserve natin. Di ba? Dahil sa hindi natin naiintindihan kung anong dapat gawin, ganyan ang deserve natin. Ayun na nga, na parang kailangan mag-isip-isip kasi pwede naman kasi mag-toe the line si Sara kung gusto lang niyang magkaroon ng kapangyarihan, maging presidente, maganda nga naman na presidente ka, ganyan, etc. But you have to toe the line. And sinabi na yan ni Duterte before, ang nag-decide ng magiging Pangulo ng Pilipinas ay ang mga oligarko sa Manila. Sinabi niya na yan, hindi kayo, balikan yung mga sinasabi niya lahat, at sinabi niya lahat ng katotohanan ng politika ng bansa natin. Diba? So, itong si Duterte is, yeah, may political will siya, pero sino ba mag-i-implement ng mga sinasabi niya? Gets din niyo kung ano yung problema ng Pilipinas. Kaya siguro pinakamalaking pinagsisisihan ko ay bakit kaya hindi ako naki-revgov no? Talaga. Kasi yun kasi yun na yung pinaka if you really want to pursue RevGov, yun na kasi yung pinaka opportune moment no. Yeah, Presidente si Duterte. I think I was too risk averse nung panahon na yon. And I thought na after Duterte, magkakaroon ng continuity yan. Kasi nagugustuhan ng mga tao yung ginagawa ni Duterte. So the people actually voted for continuity. But we didn't get it. So nagkaroon ng revenge of the comeback. Lahat ng mga giniba ni Duterte nagbalik. Came back with a vengeance.
ang dami nilang lugi. Di ba yung usap-usapan nga sa gitna ng usap-usapan nga ng mga tutubi sa gitna ng parang, ang daming nalugi nung time ni Duterte. So, now, they're not going to take for granted the opportunity to to break to catch up with the losses. Nung panahon Hindi, ni Duterte. kaya hindi rin kasi natuloy yung RevGov na. It's not just because of me, no? Because there are people who also said na, baka hindi kayanin. And, Diyos ko, kinoconsult ko rin naman si Mocha na, ano bang eksena dyan, Mocha? So, ano ba sila sa RevGov? Sabi naman niya, hindi rin Alam mo, naman. di ba sila na ng RevGov kasi No, hindi si Mocha. Hindi ba Sina Mocha? Rocky yun. Sina Rocky. So, si Mocha di ba nag-advocate siya ng consti change? Pero hindi naman RevGov yun. Kasi nga, we thought na, girl, hindi naman, whoever expected na magkakaroon ng pandemic? Kasi pwede magkaroon ng constitutional change nun eh. Kung wala pandemic eh, it could have happened. Nagka-pandemic eh. Nasira ng pandemic ang lahat ng bagay. Ayun. So, SAS, ayun. ang iyong linya ay mga hindi na nakakarating sa akin. Oo. Matulog na tayo at mahina ng ating mga linya. So, maraming salamat po sa inyong lahat and have a good day. Bye! Okay, bye!